Okay. Fragmentation, paano malalaman? Okay, sabi ni Abadilla, it involves the breaking of any parts of their body into pieces. O tapos, pag na-break na, naputol, ano mangyayari? When an organism falls from the parent, either from getting split by predators or environmental factors. Okay, very good. Sabi ni Lee, an organism breaks into pieces and becomes a new individual. Very good. No? Ganun po. Hindi lang naputol. Hindi natatapos sa pagkaputol ng katawan. Okay? Very good, Lee. No? Sabi niya, it becomes a new individual. Yun yung kulang sa answers nung sa chat box. No? Okay? It becomes a new individual. Yung naputol, magiging kagaya nung parent. Okay? So, hindi lang po naputol, tapos bumalik. Okay? Naputol siya, tapos naging individual, no? So, example of fragmentation, ito po yun, no? The algae and the corals. Oh, kung napansin nyo, sa corals, nag-budding na dyan, ah. Okay? So, there are organisms that can that can perform, no? Not only one type of reproduction, no? May mga organisms na they can do more than one type of reproduction. No, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat, no? Depende po sa kanilang naging evolution. Okay? Kaya si corals, kung nakapag-budding na siya, pwede pa rin siya sa fragmentation. Wala pong problema doon. Okay? Halimbawa, yung malunggay, o di ba yung malunggay, pwede siyang itanim using the buto. Okay? Di ba may bunga yung malunggay. So may buto yon. Pwede mo itanim yon. Tutubo yun into new malunggay. No? Pwede rin pumutol ka ng piraso ng malunggay, ng puno, tapos itanim mo sa lupa. Tutubo rin yun as bagong puno. No? So dalawa, isang uri lang ng halaman, pero pwede siya ng dalawang type of reproduction. Sexual and asexual. Okay? Okay, very good. Sa fragmentation, kasama rin yung flatworms, no? Yung planaria. Very good, Asne. Okay? So, next type of reproduction ay yung tinatawag na spore formation. Okay? Spore formation is also known as sporogenesis or sporulation. Okay? So, in spore formation, this is common among fungi, no, yung mga mushroom, yung mga amag, and simple plants like moss and ferns, no? Yung mga moss and ferns, they don't develop seeds. Wala pa silang mga buto. Instead, they have spores. Okay? Spores ay parang pollen grains nung sa sexual, 'di ba sa sexual reproduction may pollen grains. Parang ganun siya. Okay? Pero yung pollen grains kasi pang lalaki lang, 'di ba? So, yung spores natin, no, wala siyang gender. Okay? Spores are held together by a pouch, no, pouch-like na tinatawag na sporangium. Okay? Yung sporangium, it holds the spores together, no? And this will be released pag nasira yung sporangium, and the spores will be dispersed and germinate into new individuals. Okay? So si spores, para siyang mga buto. 'Di ba? Pero hindi siya buto ha, kasi yung buto nabubuo siya using sexual reproduction with the involvement of pollination coming from the pollen grains and the ovules in the ovary of the flower. Ito yung spore formation, walang flower. 'Di ba? Sa flower kasi nandoon yung lalaki at babaeng organ. Dito sa spore formation, walang lalaki, walang babae. Okay? Yung spores na mismo, kapag bumukas yung sporangium, kakalat yung spores. Bakit? Kasi ang spores ay magaan, parang siyang pulbo, para siyang powder. Actually, powder siya. No, na maliliit. Then, it will be dispersed through the air. Of course, pag humangin, no, kakalat, mabilis siyang kakalat kasi powder nga, di ba?
Then, kapag siya ay naglanding sa mga environment, no, that has enough nutrients na maa-absorb, tutubo yung organism na yon. Okay? Tutubo siya. For example, amag. Okay? Yung amag sa tinapay, no? 'Di ba? Wala namang inaamag na tinapay kung ito ay sarado, tightly sealed. Okay? 'Di ba? Hindi naman aamagin yan kung naka-sealed. Bakit inaamag? Excuse me. Kasi po, nahahanginan. Sabi nga po kanina, yung mga hangin, dala-dala Gabi, niya, dala-dala niya yung spores ng mga organisms na nagre-reproduce using sporogenesis. Okay? So yung hangin may dalang mga spores kapag kumapit sa tinapay, no, ang tinapay ay pagkain, ang pagkain ay source ng energy at nutrients. Okay? So therefore, yung mga spores na yon mako-consume nila yung nutrients nung tinapay at tutubo yung mga amag. Okay? Heart react kung naintindihan. No, madali siyang kumalat gamit ang hangin. 'Di ba? Sa pollination ng flower, kailangan may bees. Kailangan pa ng mga pollinators. Pwedeng bees, pwedeng water, pwedeng insects, pwedeng ibon, no? So, sa spore formation po, hindi na kailangan ng pollinators. No, actually, the main pollinator ay, or hindi nga pollinator eh, no, dispersion, yung nagpapakalat ng spores ay hangin lang. Hindi niya na kailangan maging mabango, maging maganda para i-attract yung mga pollinators. No need. Kailangan niya na lang masira yung sporangium, tapos kusa ng hahanginin. Okay? So for example, ito yung tinapay mo. Okay? Ito yung tinapay mo. Tapos may amag, ayun yung amag, tumubo yung amag. Ito yung ito yung first slice. Okay? Hanggang dito may amag. Ito amag to. Pwede pa bang kainin itong part na to? Pwede pa ba yung kainin? Yes or no, chat box? No. Why no, Estrada? Bakit hindi na? Sayang naman. Hindi na pwede. kasi baka sir, yung, anong tawag doon? Yung roots po nila, baka napunta na po doon. Okay. Very good. Actually, that's the answer. No, hindi baka. Talagang pumunta na. Okay? Very good, Estrada, no? So, in this case, no, ang tawag doon sa roots ay hypha, no? Some reference, ang pangalan or ang tawag ay hyphae. Ito yung spelling. Hyphae. Okay? So, ganyan po yung mga roots ng mga fungi or simple ng mga molds ng mga amag. Okay? Siyempre, yung roots, hahaba siya, mag-e-extend siya para maghanap ng mga nutrients. Okay? Kakalat yan sa buong tinapay. Okay? Pag kumalat siya, it is not visible to our eyes. Hindi natin nakikita. Kasi yung amag nga maliit lang, 'di ba? Hindi natin gaano makita unless lumapit tayo, no? So nakakalat na siya sa buong tinapay, bread, kalat siya. Ito lang yung nakikita mong part na may amag. Ito, no? Hindi mo alam, ito, wala nga siyang amag. Hindi mo alam, yung ugat niya nandun na. Okay? So yung ugat na yun nga, ay pwedeng, it could be pathogenic. Pag sabing pathogenic, pwede magdala ng sakit. Okay? So hindi mo na yung kakainin. You dispose it. Kaysa manghinayang ka, sasakit naman yung tiyan mo, magkakasakit ka. No? So don't risk. No? Don't risk. So yung mga fungi na yan,
Sila yung kinakatakutan ng scientist. Bakit? Kasi hindi daw tayo mamamatay sa mga pandemic, sa mga bacteria, sa mga virus, no? Ang sabi ng mga scientist, this could be our great threat sa medical, mga mga mushroom. Bakit? Merong specific species ng mushroom na kaya niyang gawing zombie yung host niya. Ano mangyari? Kakapit siya dun sa host, pupunta siya sa utak. Pagpunta sa utak, tutubo from within yung fungi. Then, kokontrolin niya yung utak ng organism. Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, usually nangyayari to sa ipis, sa cockroach. So, kokontrolin niya yung utak ng ipis. Then, dadalhin niya yung, bago mamatay yung ipis, syempre mamamatay na yung ipis eh, patay na siya. Zombie na lang siya, kinokontrol na lang siya nung fungi. So, bago niya i-dispose yung ipis, dadalhin niya yung ipis sa environment kung saan siya pwedeng mamalagi. Yung dun na siya, yung hindi na siya aalis. Okay? So, kapag nandun na siya, mawawala na lang yung ipis, no? Patay na siya, mabubulok na lang. Then, nandun na yung fungi. Then, ipapakalat niya na lang ulit yung kanyang mga spores. At mangyayari siya paulit-ulit, no? So, the threat is, ang delikado doon ay pag nangyari yon sa tao, di ba? Pag nangyari yon sa mga animals muna, tapos pag nangyari sa tao, no? Magiging zombie, no? Though walang utak ang mga fungi, no? Pwede nilang i-manipulate o kontrolin yung isang organism. 'Di ba nakakatakot 'yun, no? Isa pa, no? In the phylogenetic tree of the organisms, no? Sa lahi ng mga animals, plants, fungi, protists, and bacteria, no? Mas malapit yung itsura ng genetics natin sa mga fungi kaysa sa mga plants. 'Di ba yung mga fungi, yung mga mushroom, parang hawig sila ng plants, para rin silang plants. But no, no? Genetically, yung kanilang DNA, mas hawig ng DNA ng mga tao kaysa hawig ng DNA ng plants. Okay? So, kamag-anak natin sila. Okay? Naintindihan po si mushroom or si spore formation na common sa mushroom. Okay. Opo. Next. Next and last type is example. Okay. So yan, tignan niyo yung itsura ng spores, 'di ba? Sobrang nipis, sobrang liliit. So hindi na natin yan nakikita. Okay? So yung ferns, ganito yung itsura ng kanilang mga spores. Okay? 'Di ba? Instead of seeds, spores po sila. Parang itlog ng insect, no? Nasa ilalim po yan ng mga dahon. Okay? So, next na po ay the last type ay the vegetative propagation. Pag sinabi nating vegetative, this refers to vegetation, mga halaman. Okay? And propagation, which means to grow, no? To propagate, paramihin, no? So, pagpaparami ng mga halaman, paano magparami? Aside from the seeds, sa mga buto. Okay? So, common asexual methods for plants, ito yung kalimitang ginagawa ng plants, no? It is also called as the natural vegetative propagation. Natural because it is naturally occurring. Nangyayari siya sa mundo kahit walang tao. Excuse me. Okay, nangyayari siya, no? Naturally. Okay? Then, um, the roots, the stems, and the leaves of the plants are used to propagate new plant individuals similar to the parent's genetic structure. So, any part of the body ng mga plants, no, na pwedeng magtubuan ng ugat, no,
ay pwede pong pagmulan ng bagong individual ng plant, no? Again, it is called natural vegetative propagation because it doesn't need human intervention to propagate. Hindi niya na po kailangan ng tulong ng tao para mangyari. Okay? So, meron kasing reproduction type na kailangan ng tulong ng tao. For example, yung grafting. Alam mo yung grafting? Yung puputol ng stem, tapos ididikit. Ito yung katawan ng puno, susugatan yung puno, doon ilalagay yung naputol. Tapos tatalupan tatalupan, tatakpan, babalutan ng plastic, ng grafting plastic or grafting tape. Tapos after some time, magkakaugat. Pwedeng tanggalin yon, itanim. Of course, pag ganun, syempre, hindi na natural yun. Kasi yung pagputol pa lang, pagdikit sa puno, paglagay ng grafting tape, di ba? Ganun pa lang ay hindi na siya natural na nangyayari. May intervention na, may pangingialam na yung tao. Okay? But itong mga i-discuss natin ay walang pangingialam ng tao. Okay? Anim to sila. Okay? Next. Ayan. Rhizomes and runners. No? Rhizomes muna tayo. Okay? In rhizomes, these are modified stems. No? Okay? Stem. Mga katawan ng mga halaman that grows horizontally. Okay, pahiga yung tubo. 'Di ba ang mga halaman pag tumutubo patayo? Okay? Siya nakaganyan tapos humihiga siya. Okay? Humihiga siya. Okay? Along the surface, nasa ibabaw or beneath the ground or nasa ilalim. No, example, bamboo and ginger. Okay? Yun yung best example nila. No? Ang prominent dito sa rhizomes, makikita nyo, yung stem nung halaman, no, naging malaki, naging makapal, swollen, di ba malaki, no? Observe the picture of the ginger, no? Ano pang type ng reproduction ang pwedeng mangyari sa ginger? O, tignan yung picture. Anong type of reproduction pa yung pwede? Yes, very good. Very good, Estrada. Budding. No? Ayun o, may buds. Pwede po yung putulin. Then, ilagay sa tubig, itanim, magiging another halaman. Sa ilalim nun, naging halaman. Yung stem niya pupunta sa horizontally. Then, tutubo. Magiging makapal. Then, tutubo. Okay? Kunyari, luya, magkakaroon ng ugat. Okay? Ganun po. Yun po ang rhizomes. Next ay the runners. Okay? Runners, no, almost similar to rhizomes. No? Stem din na tumutubo horizontally. But, no, hindi siya kumakapal. Yung stem, hindi nagiging makapal. Instead, anong nangyayari? Nabubuo or nagkakaroon ng bagong plant. Okay? Ito, kumakapal yung stem, tapos tsaka palang tutubo yung plant. Dito po, humaba yung stem, hindi kumapal, tapos nagkaroon na ng plant. Pwede po yan siyang itanim pag may ugat na, at pag natanim, tutubo ng another organism, another plant. Okay, examples are strawberry and silverweed. Okay, si strawberry, strawberry po ito. Okay? So, ganun po ang pagpaparami ng strawberries. But, okay,
Kagaya lang sabi ko kanina, may mga organisms na pwede sila ng iba't ibang uri ng pagpaparami ng reproduction. No, si strawberry may buto. Hindi ako marunong mag-drawing. May buto si strawberry. So, yung strawberry, yung buto ng strawberry, pwede mong kunin, pwede mong lagay sa tissue paper, sprayan mo ng tubig, takpan mo, ilagay mo sa sealed container, ilagay mo sa dark, cold place, no, hindi maaarawan, tutubo yung ugat. Pwede mong itanim. So, pag nanggaling sa buto, no, ibig sabihin po nun, sexual reproduction. Okay? Pero pag runners yung nangyari sa strawberry, asexual. Hindi niya kailangan ng another partner. Okay? So, rhizomes and runners. Question? Na. Wala. Okay. Next po ay the tubers and the bulbs. Okay? Almost similar ulit to kay rhizomes, no? Okay? Sa bulbs, swollen part of the stem. Okay? Pareho sila ng rhizomes na maga yung stem. No? But, ang mga bulbs, they grow vertically, patayo. 'Di ba? Yung mga rhizomes, pahiga. Okay? And yung mga bulbs surrounded by plump and layered leaves that provide nourishment. No, napapalibutan ng mga dahon. Okay? Kagaya ng sa onion, tulips, and shallots. Yung shallots, para siyang onion na mabata pa, maliit pa. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila. Yung bulbs, tumutubo vertically, rhizomes horizontally. Yung bulbs, napapalibutan ng mga dahon. Yung rhizomes, wala. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? Okay, naintindihan. Now, next, tubers. Okay? Tubers emerge from the stem or the roots. Okay, hindi lang sa stem. It could be from the roots. Usually came from rhizomes. Rhizomes na naman. But can grow in different directions. So, pwede siya ng nakahiga, nakatayo, horizontal, yung pagtubo. Okay? Kasi yung rhizomes, pahiga lang talaga. Horizontally lang. Okay? Examples are yam and potatoes. Yam yung mga ube, kamag-anak ng ube. Patatas, ganun din, tubers. Okay? Pwede mo kunin yung bumili ka ng patatas sa palengke, kunin mo yon, itanim mo. Pag tinanim mo, tutubo yung halaman. Pag tumubo yung halaman, kakapal yung kanyang dulo ng kanyang mga ugat. Okay? Pag yung ugat na yun ay kumapal ng kumapal, magiging potatoes. No? Tapos yung original na tinanim mong patatas, lalaki siya. Ito siya. Oh. Lalaki siya. Okay? So, ano pinag-aiba niya sa rhizomes? It could grow in different directions. O, yun ang pinagkaiba nila. Rhizomes horizontally lang. Pag bulbs naman, surrounded by plump and layered leaves. May dahon na nakapalibot. Naintindihan po ba? Naintindihan? Opo. Okay. Last two ay the corms and the plantlets. Okay? Si corms, papansin kasi to, kasama na naman siya, kamukha na naman siya ng rhizomes. Baka malito kayo ha? Okay? Si corms, it is a solid and enlarged underground stems. Ibig sabihin, nasa ilalim. Di ba si rhizomes, it could develop along the surface. Pwedeng nasa ibabaw, pwedeng nasa ilalim, or pwedeng hati. Di ba? So, ito, underground stems. Yung mga nasa nakalubog. Surrounded by papery leaves. Okay? Yung mga dahon niya parang papel, dry. Okay? 'Di ba sa bulbs hindi siya dry? 'Di ba tomato, onion, kung mapapansin nyo, medyo malambot yung kanyang skin. Okay? Sa corms matigas, I mean dry. Okay? At yung kanyang pinakabunga ay solid, matigas, no? Unlike sa bulbs, for example, yung tawag dito, yung onion, fleshy.
Ba? Fleshy yung laman niya. Sa corms, matigas. Example, taro or gabi. Okay? So, meron parang nakabalot na papery leaves. No, how about this one? Ano kayang fruit? Ano kayang vegetable to? Anong vegetable yung nasa picture? Anyone? Wala? So, yan po ay garlic. Okay, 'di ba yung garlic, pag hihiwain mo yung garlic bago mo hiwain, parang may papel na mga dahon. So, yan po ay example ng corm. Okay? Naintindihan po? Naintindihan? Opo. Opo. Okay, last na po ay si Opo. plantlets. Okay, si plantlets ay miniature structure. Pag sabi miniature, maliit na version, no, that arise from the leaf margins. Okay, pag sabi nating leaf margin, these are the outer layer or outer part of the leaves. O for example, ayan yung dahon. So, yung leaf margin, ito po siya. Okay? Yan po yung leaf margin. Okay? Doon daw nang gagaling, arise. Doon tumutubo. So, doon nagmula. So, ayun o, mapapansin nyo dito, ito yung dulo ng dahon. Nagkaroon ng mga maliliit na plants. No? Kaya plantlets. Diba? Diba? Piglet. No? Maliit na baboy. No? Plantlet. Maliit na halaman. Then, tutubuan ng ugat, then mahuhulog from the mother leaf. Pag nahulog na siya, syempre sa lupa, okay, yung ugat kakapit na sa lupa, tutubo na ulit into another individual. Example ay katakataka. Okay? So, ganun po ang nangyayari sa mga plantlets na um, halaman. Okay? So, again, rhizomes. Ano sa rhizomes? Runners, corms, tubers, uh, Bulb. tubers, bulbs, and plantlets. Okay? So, anim, no? Iba't ibang uri, no? Aside from that, sa anim na 'yon, meron pa pong iba, no? Hindi lang po 'yon yung anim. It's not limited to the six type. Marami pa po. Kung i-discuss po natin yung isa-isa, matatagalan tayo. Hindi natin yan matatapos, no? Marami pa po. May mga halaman na natatanim gamit yung dahon lang. Yung dahon, uugatan. Tapos pwede nang itanim. No? Marami po. No? Questions regarding asexual reproduction. Tapos na yan eh. Questions? Wala na? Okay. Sakto. 1:44 na tayo. Again, tomorrow